Narito ako ngayon sa isang modernong village sa Sydney, Australia. At ayan, titingnan natin ng isang service equipment ng bahay dito sa subdivision na to, sa village na to. Pupuntahan natin yan at titingnan natin, sisiyasatin natin yung service equipment nito. Eto, lapitan natin yung harapan ng ating bahay. Yun ang garahe. At sa harap, required tayo rito ng receptacle outlet eh. So, ayun, lapitan natin. Oh. Ang ganda no, hindi mababasa. Oh. Saka may switch siya. Pag pinindot mo na ganyan, ayan, nakauna yan. Pero pag pinindot mo pabalik, oops, asan ba ang nakalagay? May off at on. So, maganda. Dahil hindi delikado. Lalo kung nababasa. Ayun ang butas sa ilalim. So, medyo weatherproof at saka rainproof. Magdi-drip off lang. Yan ang receptacle na required sa harapan ng bahay. May isa rin sa likod. Required din kung sa Pilipinas. Pumunta naman tayo sa service equipment. Katulad din dito sa Sydney, sa Amerika, na ang mga service equipment kadalasan nasa labas ng bahay. Ayan. Oh. So, bubuksan natin yan. Yan. Ang katumbas niyan sa Pilipinas, yung ating consumer unit. Pero, iba rito. Bakal. Yan ang sinasabi ko, yung sa ating plastic eh. Oh. Eh, paano kung may mag-init sa loob? Di maganda yung bakal. Hindi matutunaw o hindi madadamage yung casing kesa kung plastic lang. Narito, binuksan ko na yung ating service equipment. Ito sa lagay ang ating metro. Tapos papasok dyan. 3-phase. Phase A, Phase B, Phase C. 80 amperes. Tapos ang ating main breaker, ayun, 63 amperes. Main switch ang nakalagay. So, main switch para dito sa set na to o para sa lahat? So, yan ang hindi ko alam. Dahil hindi naman ako sanay dito sa sistema na ito sa Sydney. So, meron tayong grupo ng mga branch circuit. So, ayan yung isa para sa aircon, 3-phase. 3-phase nga kaya yan. Oo, 3-phase yung tatlo yung set ng ating breaker eh. Tapos para sa oven, ayun, isang sirketo na naman. Ilan siya? 20 amperes. So, para sa mga ilaw at saka power, may set na naman tayo. Set 3 ng RCD. 40 amperes. Ayan, tapos ang binibigyan niya ng power, itong 10 amperes, 16 amperes at saka 16 amperes na branch circuit. Ngayon, puntahan naman natin itong nasa baba. Ayan yung ating RCD number 4 at saka RCD number 5. Tag 40 amperes. So, ayan, ang finifeedan itong RCD number 4 ay isang 10, 16 at saka 16. So, nakalagay naman dyan kung saan siya pupunta. Light, power,
rain tank. So, RCD number 5, light power. So, yung 40 amperes na RCD, pinifidan niya itong 10, 10 at saka 16. So, sa fridge, meron tayong 16 ampere na RCD. Finally, ito, meron tayong RCD number 7. Teka, 16 amperes. Hindi ko alam para saan ito. At ito ang ating breaker, main switch inverter para sa nakakabit na solar panels. So, yan ang kabuuan ng ating service equipment na nakita dito sa bahay na ine-examine natin. So, yan. Ganyan ang isang sample ng service equipment dito sa Australia, sa Sydney. Ito, ang garahe. May garage door opener. Pasok tayo. Tingnan natin. Tinang itsura nung door opener. Ayun. Okay. So, meron din dito sa garahe as required ng receptacle outlet. So, hindi na pinapasok yung kotse sa garahe. Andito naman yung mga switch. Yan. So, o yan, sasara na yung garahe. Ayan ang garage door opener. O, ganyan. Karamihan ng bahay, may garage door opener. That's it. Buksan natin ang ilaw. Pagpasok natin ng bahay, ito yung hallway. Kaso, sa kahabaan ng hallway na yan, wala tayong receptacle outlet. Sa dulo, magkahalo na yung living room at saka dining room. At sa ating kaliwa, ang playroom ng mga bata. Ayun, kung mapansin niyo may heater dahil 4 seasons dito, winter, spring, summer, and fall. So, kailangan niya ng receptacle outlet. Meron tayo doon, nakatago sa likod ng cabinet. Meron din tayong receptacle outlet doon sa likod ng ating organ. At yung ating automatic na vacuum cleaner, ayan, naka-plug in. Meron din tayo ditong craft shop at saka ayun ang ating receptacle outlet. Dahil maraming isinasaksak, ayan o, maayos na maayos ang ating extension cord. Dahil mga electronics lang ang isasaksak natin, okay na yan, kaya na. So, pag dumiretso pa tayo, ay meron ditong closet na taguan ng mga damit at saka mga bagay-bagay. Meron din itong ilaw at switch. At pataas ay mayroon tayong 3-way switch para sa mga ilaw sa second floor. Okay, papunta tayong muli sa dining at saka sa living room. Ito ang switch para sa hallway. Patayin natin. Yan. Tapos, ito naman ang switch para sa countertops, sa island countertop. Yan.
Okay? So, buksan naman natin ang ilaw dito sa ating living at dining room. Ito ang switch. Yan. So, buksan natin. Yon. So, ayan. Bukas na. So, smart ang ilaw dito sa ating living at dining room. So, request natin kay Google na patayin. Hey Google, close the kitchen lights. 9 out of 10 lights off. Okay. Hey Google, open kitchen lights. Ayos, ano? 9 out of 10 lights on. So, ayan. Smart lighting, smart home. Ang sikreto niyan ay yung ilaw. May electronics na nakakabit sa ating Google tablet. So, bawat kwarto rin ito ay may ganyang tablet. So, mabilis ang communication at saka mabilis ang music at mga pag-alam ng mga impormasyon. Ayan ang dining room at saka ang living room. Meron tayong countertop, kitchen, refrigerator, dalawang set ng receptacle outlet sa ating counter, gas stove. Of course, meron ding receptacle outlet yan dito sa island. Ayan. So, tingnan uli natin yung pantry. Dito naman tayo sa pantry. Meron ding nilalagyan din ng ilaw ang pantry. Ayan. So, yun. Ang ating ilaw, fan natin. Thermostat, ang ating ceiling fan, at mga recessed lighting. Meron din tayong decorative lighting dito sa ating island countertop. Puntahan naman natin ngayon ang veranda. Ayan. So, open space, pahingahan, may bubong, at saka dito, dahil sa labas ito, ayan, meron tayong receptacle outlet. Ang ganda, no? Oh, hindi mababasa dahil ang outlet, ang receptacle nasa ilalim. Ang switch nasa ibabaw. Sa likod ng bahay, dito natin makikita ang centralized air conditioner. Ayan. Tapos, ito meron pang tayong receptacle outlet dito sa labas, sa likod. At saka may outside light. Para sa pump ito ng yung drain water kasi sa ulan, nire-recycle. Ayan yung drum ng tubig ulan. So, pag pinuntahan natin tong centralized aircon, tingnan ninyo, maganda ang kanyang disconnect. Ibang klase. At ang ating air conditioner, ito, may heating at saka cooling. Ang cooling natin ay 6.44 kilowatts at ang heating natin 7 kilowatts. Ang fuse size natin 20 amperes, ang rated load amperes natin 15.4 amperes. Ang power supply ay 380 to 415 volts. Mamaya na natin calculate ang nito, ang detalye nito. Medyo kakaiba.
tingnan naman natin ngayon ang laundry room. Ayan. Pero, dito, meron tayong restroom, bathroom, o comfort room na, of course, meron siyang switch. Yan. Hinahanap ko ngayon ang receptacle outlet. Ayun. Katabi. So, kailangan yan sa bathroom. Okay, so dito naman tayo sa laundry. Yan, alam niyo naman, ang washing machine may sariling brand circuit at ang dryer ay mayroon din. At may extra tayo dito na receptacle outlet. Switch ng ilaw. At saka ang ating sink. Ngayon, umakyat naman tayo sa itaas. Tingnan natin. So, ito ang ating three-way switch. Pero maaga pa eh. Kaya may ilaw pa. So, huwag na muna nating buksan ang ilaw. Ito. Meron ding anti-living room dito. Tsaka 4 na kwarto. Yan. So, marami ring kailangan na receptacle outlet para dito. Okay? So, meron tayong master's bedroom at saka 3 pang bedroom dito. 1, 2, 3. Ngayon, meron ding bathroom. At sa bathroom, meron tayong receptacle. Tapos ito ang ating ilaw sa tokador. Yan. Okay? Tsaka, ilaw sa itaas. Meron din tayong heater. Kasi 4 seasons nga dito. At saka exhaust fan. Ayan. Maandar na yung ating exhaust fan. So, patayin na natin lahat. Okay? Tingnan naman natin ang kwarto ng mga bata. Ito, may isa. So, syempre, may mga receptacle outlet din dapat. Switch ng ilaw. Punta tayo dito sa kabila. Medyo magulo. So, buksan natin ang ating ilaw. Yun. Tapos, ang ating fan. Yun. Ito ang para sa fan. Ito ang para sa ilaw. So, ayun. Patayin natin ang ating fan at ang ating ilaw. Tingnan naman natin ngayon ang opisina. Oh, alam niyo, marami na ngayong trabaho na work from home. So, ang maganda ay planuhin nyo mabuti kung ilang convenience outlet ang kailangang ikabit sa ganitong setup na gagawing opisina. Kung titingnan natin, i-on natin ang ilaw. Yan. Merong 3D printer. So, kailangan niya ng outlet. Ayun ang outlet at ang extension cord na pinagkabitan. So, kung marami tayong ipapakabit na outlet dito, edi malilimitahan ang dami ng ating extension cord. Katulad itong computer na to. So, ayan, may printer,
may mga monitor siya, tsaka ito ang para kay mister na computer pag nagtatrabaho, at ito naman yung kay misis. Pareho silang may work from home. So, yan. Planuhing maigi ang kwarto kung kayo ay magkakaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa may-ari ng bahay para makapagbigay ng payo anong gagawin sa mga modernong mga setup sa mga kwarto at sa bahay. Okay? So, lumipat naman tayo sa master's bedroom. Ayan, binuksan ko na ang ilaw. Meron ding heater. Ayun ang heater. Oh. So, ganyan. At mayroong ito, ang ating banyo ay siyempre meron ding kanyang receptacle outlet, exhaust fan, heater, ayan, at saka ang ating mga switch. So, pati ang mga closet nito may kanya-kanyang ilaw. Pagka ito, binuksan natin, ito yung ating switch, bubuksan natin, patayin natin, yan, buksan natin ang ilaw, yon. So, para sa closet. Depende. Ayan, oh, magandang pagkakalagay ng receptacle outlet dito. Hindi lang nasa ibaba, meron ding nasa itaas. Okay? So, balik tayo rito sa ating living room. May extension cord. So, mas maganda kung mas marami tayong mailalagay na mga convenience outlet. So, ayan. Naitur ko na kayo sa isang bahay na naipakita ko ang setup ng mga ilaw, paano ang magandang lighting, at kung saan-saan mayroong mga switch, may mga ilaw, mga receptacle outlets. Ang isusunod natin ay anong sinasabi ng Philippine Electrical Codebook, kung saan tayo kailangan maglagay ng ilaw, mga receptacle outlets, ganong karami, ganong kalayo, saan mga kwarto, saan mga lugar, kahit sa closet na dapat kinakailangan tayo maglagay ng mga ilaw at ng ating mga convenience outlet. Okay? So, overview lang ito. So, para may idea kayo ng isang magandang bahay na maayos ang pagkakalagay ng electrical system.